Hello guys, tuturuan ko kayo paano i-fix yung error na F1 sa CPU natin every time na magsaksak tayo ng CPU at mag-power on. Ayan, titingnan natin, isaksak ang CPU at i-power on. Ayan, makikita natin sa monitor na may error siya na F1. Kailangan na pa natin i-press ang F1 sa keyboard bago pa mag-open ng tuluyan. Dahil dyan, nagbabago ang settings ng ating CMOS. So, kailangan mo i-set ang date kasi nagbabago ang date. Yan, lahat ng mga default settings dyan sa CPU magbabago yan pagka may problema na yung battery ng CMOS. So yan, itry natin pag fix ngayon para hindi na siya lumabas. Papalitan lang natin ng CMOS battery ang tawag doon, yung battery na parang sarilo. Yan, ayan tinuturo, yan ituturo ko. Yan yung CMOS battery. Ngayon papalitan natin yan dahil sa matagal na siguro lobat na siya. So hindi siya na makapag-hold ng memory. Hindi na siya ma-hold yung mga current settings natin. Lagi na lang nagre-reset sa default. So ayan, tutulak nyo lang yung power spring, tapos lalabas na siya. Papalitan natin siya ng bago. Ito yung bago. Ang number ng battery niya is CR2022. So yun, papalitan natin yan guys. Then tingnan natin kung lalabas pa yung error na yun. Ayan, palit na natin yung bagong battery. Make sure guys na nakalock siya, na pasok talaga. So i-power on na natin, saksak na natin yung power cord. So ayan, i-power on na natin. So sa umpisa guys, dahil na-set ulit sa default yun since nawala yung battery, i-set muna natin yan. Yan, maglalabas ulit ng F1. Then i-set na natin. Tatry natin yung current settings natin is kung ano na siya, ma-save na siya, ma-hold na ng CMOS battery. I-set ulit natin yung date, current date natin. Then i-save lang. Ang pag-save dyan guys, para ma-save yung mga setup nyo, like sa date, press nyo lang yung F10 sa keyboard. Yan, pag na-set na yung date and time, press nyo na yung F10 sa keyboard para ma-save and exit, then mag-restart yung computer. Yan, set na, then press yung F10. Yun, magre-restart yan guys. So magre-restart na, din mag-open. Ngayon patayin natin ulit, then tanggalin ang power cord kung maglalabas pa rin siya ng error na F1. Ito-testing natin ulit kung lalabas pa. Try natin na i-open muna, then shut down ulit natin. Kung mag-reset pa siya sa default niyang settings, or magsisave na yung current settings niya, hindi na siya lalabas ng error F1. Wait lang natin mag-open guys. Then, madalas to guys pag mga matatagal na yung mga CPU natin. So ayan, nag-open na, i-shut down natin, hindi restart guys. Hindi siya lalabas guys, hindi magre-reset yung CPU natin pag naka-plug in lagi yung power cord sa likod ng CPU. Doon lang siya lalabas pag naka-unplug, nakatanggal yung power cord sa saksakan o sa likod ng CPU. So ang gagawin natin is tanggalin yung saksakan niya talaga para malaman natin kung gumagana yung pinalit natin na battery. So ayan, naka power off na siya. Then tanggalin natin yung power cord. So mga 10 seconds lang guys, ibalik natin para talagang reset na siya, wala nang current na dumaloy sa CPU. So ayan, plug in natin ulit. So titingnan natin kung lalabas pa. So ayan guys, hindi na siya lumabas, nagdirekta na siya sa Windows. So yun,
Yun ang dahilan kung bakit lumalabas yung error na F1. So yun lang guys, thank you for watching. Like,